Merry Christmas, Kathleenatics! Naku po, booking si Alden, booking ang Kathleen kagabi mga kasembreros, no? Tapos, itong isa, actually dalawa, no? Dalawa yung ating revelation or pag-booking dito mga kasembreros sa Kathleen. Pinakauna na nga rito, sige, unahin na natin ito mga kasembreros, no? Itong ating main item. So, kung naalala ninyo, itong legendary boat mga kasembreros, parang nagregalo nga no, dati si Sir Alden sa Bernardo family mga kasembreros. Kagabi, umorder na naman si Tisoy para sa kanilang Christmas party no sa Fulkerson family mga kasembreros. Itong legendary boat ang tawag ko dito eh. Yung parang bangka na Korean food mga kasembreros. So ito nga no, ang itong legendary boat na ito ay nagpadala rin dati si Sir Alden sa kina Catherine no, mga kasembreros at saka sa Bernardo family mga kasembreros. So ito ay parang ano siya no, sa mga special lang na okasyon bumibili at saka nagbibigay si Alden mga kasembreros nitong legendary boat food mga kasembreros. So para kasi siyang bangka, tapos ang mga laman niya ay sushi, basta no, yung mga Korean food mga kasembreros. So dati ang nung nagpadala si Alden ng ganito sa Bernardo family ay in-Instagram story din ng atin ni Alden mga kasembreros no. So yung sa kanila dati parang may mga bihon or something like that, pero may mga may mga Korean food or Korean delicacy mga kasembreros, and mas maliit lang siya ng konti no, kagaya po nakita niyo sa inyong screen mga kasembreros. So dito kagabi ay nag-celebrate. So si Ma'am Catherine may pinost din na yung designer sa bahay niya mga kasembreros. So dito sige, ubusin ko na lang tong sa Fulkerson family mga kasembreros no, na sobrang makulit din sila. Si Daddy Bear, sinabunutan sila isa. Sobrang kulit ng Fulkerson family mga kasembreros. Dito of course no, sila Angel, sina Laysam, sila Mama Ten, and of course Food is Life no, sina Raiza, basta sina Daddy Bear mga kasembreros. So si Ma'am Catherine si Sir Alden dito, yung pangalawang kabukingan nila dito ay naka-white sila pareho no. Pareho yung kulay nila. And pangatlo, so ito yung sabi ko na pattern talaga sila mga kasembreros. Nag-spend time ng Christmas ang Mr. and Mrs. Fulkerson sa kanilang pamilya. And tingnan niyo po yung next item natin, pareho na naman ang damit no, ng kulay ng damit mga kasembreros ang Kathleen. So parang Sir Alden ay parang dirty white, si Ma'am Catherine naman ay parang ganun din no, may silhouette ng white mga kasembreros, at saka tawag dito, parang yung kanyang pants ay parang brown, white, parang light brown no, basta may ano siya, may halo na white mga kasembreros, tapos yung damit ganun din. So twinning na naman ang Kathleen mga kasembreros. So grabe no, sa dami-dami ng kulay, Kath. Bakit ganyan ang kulay ng damit mo? So tatlong booking pala ito mga kasembreros no, ng Kathleen. Tapos pareho silang may relo no, ang Kathleen mga kasembreros. So si Alden, may picture sila dito na kompleto sila no, si Daddy Bay, si Lola Linda, si April, si Raiza, si Angel, at saka si Tisoy mga kasembreros. So matchy-matchy na naman sila ng kanilang damit, and yung pattern na sabi ko na nga ba no, pattern talaga sila kasi nag-spend time sila ng Christmas mga kasembreros sa kanilang pamilya. Tapos ito, abangan natin to after siguro ng kunwari di ba, bukas 26 mga kasembreros ay lilipad si Alden at ang kanyang pamilya sa Amerika. Abangan nyo kung ano naman ang ganap ni Ma'am Catherine after. Baka lalabas din sila ng family niya mga kasembreros. So wag niyo akong de joke lang po. Natutuwa lang tayo no, kasi yung pattern talaga nila ay isa mga kasembreros. So dito natin nakita na
ano yun, no? Tama talaga yung instinct ko, no? Na mag-spend time sila pareho. Tapos, yung pattern ay the same talaga, mga kasembreros. So, hindi naman halata na hindi naman sila booking nung nag-uusap talaga, mga and yung damit talaga, nung nagulat ako dito sa damit, mga kasembreros. Tapos, yung picture nga nila. Yung, by the way, yung picture nila na to, ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, ay ito yung kanilang designer ng kanilang Christmas decor, mga kasembreros. So, hindi si Ken, no, yung gumawa ng Christmas decor nila. Pero yun nga, no, nakita natin yung pattern, mga kasembreros. So, dito, kasama ni Kathy yung kanyang designer. Yung designer ng kanilang Christmas decors. Tapos si Mami Min, mga kasembreros. So, yun. Medyo nagulat ako dito kasi yung Fulkerson family, parang wala silang color motif, no? Na kunwari, gantong kulay. So, kasi iba-iba sila ng kulay, ng damit. Tapos si Sir Alden lang yung naka-white, mga kasembreros, no? Na kapareho at twinning kay attorney. So, hindi naman halata, no? And then, sobrang sorry po. Dito, parang ginawa kasi ng trend or ginawa nung Fulkerson family yung trending na, no? Yung kay, dito, yung kay Whitney Houston na, and tapos kunwari papalo ka, kailangan yung pagpalo mo ay timing doon sa music na and tapos yung pagpalo, di ba, mayroong ano yung gano'n. Sorry. Tapos si Raisa naman, nauna siya magpalo. Sinabunutan ni Daddy Day. Ang kulit. Tapos si Alden naman, talagang timing yung kanyang pagpalo na and yeah. Tapos merong may drama nga kasi. Tapos si Alden yung talagang si Alden yung ang galing-galing ni Soiti, mga kasembreros. So, talagang timing yung kanyang pagpalo sa kanta ni Whitney Houston na I Will Always Love You. Tapos yun yung parang pinalo siya sa ulo. Parang tinapik yung ulo niya ni Daddy. So, ang kulit nila dito, mga kasembreros. Ang talaga dito si Daddy Bay, parang tropa-tropa lang. Nagulat ako dito na sinabunutan. Uy, Daddy Bay, ba't mo sinabunutan si Raisa? Ang kulit talaga ni Daddy Bay, mga parang tropa. Parang magbarkada lang, mga kasembreros. Si Raisa naman, nagpasabunot lang din sa daddy niya. Ang kulit Tapos, parang tayo, unexpected talaga na mga moments itong pag nagsama pala yung Fulkerson family, mga kasembreros. So, ang kulit lang. So, si Alden dito, talagang twinning yung kanyang pants din. At saka yung pants ni Ma'am Catherine na nagpa-picture sila kagabi sa Christmas tree ay pareho din pala, mga kasembreros, no? May parang brown, gray, something like that. So, basta, no? Tahimik lang tayo. Wag nating i-booking masyado. So, yun po, mga kasembreros, no? Si Soiti. Ay, ang kulit, ang buhok ni Alden dito, pansin ko. Dito, yung yung buhok ni Sir Alden, parang bagong gising lang. Hindi na nakapag-ayos si Soiti kasi sa bahay lang siya, mga kasembreros, no? Kasi di ba yung buhok niya talaga ay bawal lang galawin ng kahit sino. Si attorney lang ang pwedeng gumalaw dyan, mga kasembreros. So, ang cute lang ng kagabi, no? Tapos yung pasayaw-sayaw dito si Raisa, no? O si Riza, mga kasembreros. So, kakulitan. Sobrang saya lang ng Fulkerson family. So, pati si Alden parang sumasayaw-sayaw rin dito, mga kasembreros, no? So, yun, pahinga-pahinga. And then yung legendary boat, mga kasembreros. So, pareho pala, may bihon-bihon din siya. So, isang restaurant lang yata yung in-orderan dito ni Alden nung legendary boat niya. Dati, nung binigay kay Ma'am Catherine. Tapos ito, mga kasembreros. So, nag-flashback talaga sa akin talagang nung nakita ko gabi, ito na yung ito na yung legendary boat, So, yun talaga yung una ko naisip, mga kasembreros. So, team panatag lang tayo, no? Mga kasembreros and mga Cathinatics. Okay? So, next item tayo. Sige, sisimutin ko na lang itong sa Fulkerson family. May picture din sila dito na separate, no?
posted by Riza sa kanyang Instagram. Kasama na dito si Alden, si medyo inayos na ni Alden yung book niya dito kasi kanina wala. Si Alden, si Angel, si April, si Riza, at saka si Lisa, mga kasambreros, no? Na kanyang handler, mga kasambreros. Tapos ito, sige, next items na tayo, mga kasambreros. Sige, meron pa palang isa dito sa Fulkerson family. May pa-cake pala si Alden, sabi niya, happy birthday, parang happy birthday Papa Jesus or Jesus Christ, mga kasabi niya gano'n. So parang unique ang ginawa ni Sir Alden, happy birthday Jesus, sabi niya gano'n. Tapos ang sweet ng Fulkerson family, pa-cake para kay Jesus, no? So yun nga, no? Tapos hawak-hawak ni Alden yung cake mo. Grabe, no? Parang unique, mga kasambreros. Tapos sabi niya, Merry Christmas everyone, sabi niya gano'n. Phenomenal box office cinema king, mga kasambreros. So ang cute lang ng Fulkerson family. Hindi talaga ako mag-get over dun kay Daddy B na sinabunutan si Riza, mga kasambreros. And then next item tayo, so yun, natapos naman yung kay Ma'am Catherine. Wala pang ganong post si Kat sa kanyang social media accounts, pero baka later ay magpo-post din siya, mga kasambreros, ng kanilang ganap sa Christmas party nila. Tapos ito, post ni Sir Alden sa kanyang Instagram. May pala sila, no? Parang isang picture dito ni Max Collins, na kung saan ay parang isa ito sa behind the scene sa Big Tiger, mga kasambreros, no? Naka black suit si Alden, tapos si Max naman ay naka red, no, or nakapula, mga kasambreros. So parang gumagawa sila dito ng eksena, mga kasambreros, ni Max Collins. So nakaka-amaze lang. And then si Sir Alden, isa sa mga posts niya ito, mga kasambreros, no, yung I Am Worldwide, no, na barley, mga kasambreros, ay nag-post din po ng meron silang deal, sabi dito, I Am Christmas comes early, amazing 5 days piso deal, December 23 hanggang 27. So limited lamang siya, no, hanggang 27 ng December 2025, mga kasambreros. So hindi ko alam kung kasi medyo may papakonti lang yung details na binigay niya. Pero ito po ay part ng kanyang brand endorsement, mga kasambreros, no, at saka promo ng I Am Worldwide. And the next item natin, so ang Abante tonight ay nag-post sila, mga kasambreros, Catherine, sa pamilya magpapasko, hindi sa jowa, which is definitely true, no? Tapos ang picture dito ni Kath na naka full smile during sa interview niya ito, no, sa ABS-CBN sa TV Patrol, mga kasambreros. 21 hours ago, masayang-masaya ngayon si Catherine Bernardo dahil kompleto na naman ang kanilang pamilya for the holidays. Bukod kasi sa mga ate niyang sina Christine at Kay, ay makakasama rin ni Catherine ang Kuya Kevin niya. So actually makakasama. So actually matagal siyang dumating si Kuya Kevin, mga kasambreros. So ito po ay posted ng Abante News Online 21 hours ago, mga kasambreros. So yun po, no, talagang yun yung pattern ng Kath din ngayon. Dito family first, mga kasambreros, ang ganap ng Kath din ngayong Christmas. Tapos ito, nakakatawa, Kathniel Diaries 2 hours ago, Merry Christmas Kathniels. So tapos picture ni DJ at saka, para sana mag-move na sila, no, kasi wala ng Kathniel, mga kasambreros. So nabubuhay pa rin sila sa Kathniel na kahit wala na, mga kasambreros, no. And then ito, so si Ken pala yung nag-post siya, mga kasambreros, no, 3 hours ago doon sa kanyang McDo. Parang pinicturean niya yung ginawa nilang Christmas design or Christmas decor, mga kasambreros, no, doon sa McDonald's ni Sir Alden, mga kasambreros. So McDo ni Alden. So ito po ay parang nasa Laguna, Santa Rosa, Laguna nila McDo, mga kasambreros, if I'm not mistaken. So ang ganda, no, pinicturean niya sa labas para mas lalo makita, no, yung view, no, ng kanilang ginawa na Christmas decor, mga kasambreros. So yun po. And then ito, so 12 hours ago, Beautiful Artist Philippines, nakaka-blooming talaga pag single, no, very true. Tapos ito yung sabi ng isang netizen kay Ma'am Catherine dun sa kanyang pagiging bridesmaid, no, sa
kasal ni Zanjo Marudo at Ria Taide. Mas lalo naging gorgeous at iba ang atake niya mula na naging single siya, super class ang datingan niya. So yan po ay post ng isang fan mga kasambreros no, ni attorney, na kung saan ay totoo no, talaga parang wala kang stress masyado mga kasambreros. So alam naman natin na nag-declare ang Kath din na single sila pareho, para alam mo yun, parang walang commitment ba, walang mag-force sa'yo kung anong gagawin mo, walang magpe-pressure sa'yo kung anong gagawin mo. So you can do all you want no, pero andun kasi yun, ito yung sabi ni Alden na hindi mo kailangan pilitin na mahalin ka ng tao, because mamahalin ka niya kahit na hindi mo siya pinipressure. So parang malaya siya ba, kasi ano yun yung mutual understanding ng Kath din ay parang given na no, parang ganun mga kasamaros, hindi nila kailangan puwersahin or pressure ang sarili, because parang siya naturally flowing no, parang natural siyang dumadaloy at lumalabas yung love nila sa bawat isa mga kasamaros, without forcing yung party ni Alden, party ni Catherine mga kasamaros, yung bawat kampo ay hindi nila pinipressure mga kasambreros no, natural na umaagos ang kanilang understanding. Ganon dapat mga kasambreros. Kasi kapag nape-pressure ka at saka pinipilit mo, it's not love anymore, no? And then ito, post ng Philippine Celebrity Insider, tungkol na ito sa post kahapon. Drama alert, Catherine speaks out about the backup dancer controversy. What is she really hiding behind her statement? Coincidence or secret message to fans? Was it really an innocent comment, or is there a hidden feud, love triangle, or shocking revelation brewing behind the scenes? Social media explodes with speculation about who inspired her words, secret admirers, and backstage mysteries. Could one revelation challenge everything we thought about that? So ito mga kasama, wala namang sinabi si Ma'am Catherine dito about dun sa backup dancer na mas maganda kuno sa kanila and so on. Catherine nagsalita na mas maganda ang backup dancer sa kanya. Isa itong malaking kasinungalingan no, kasi hindi ito pinapatulan ni Ma'am Catherine itong gantong mga issue mga kasombrero. So yung kay Mayor Mark Alcala nga hindi niya pinatulan, ito pa mga kasambreros no. Sana tigilan na ng yung gantong mga item na nagsalita si Catherine, hindi naman nagsalita. Wala namang interview mga kasambreros na ginawa si phenomenal box office cinema queen, tapos sabay sabi nagsalita. And then ito, binigyan ng option ni Yumi Jane ang Kath din no. Sabi dito ay kanino babagay si Miss Kath? Kay Alden, kay Mayor Mark, kay James o kay DJ? So lahat sila ay erase maliban kay Alden of course. Walang Mayor Mark, si James Reid meron ng ka-live-in partner, si Isa, si DJ may Kyla Estrada na. So si Mayor Mark Alcala never nakita ng mga taga-Lucena, nakasama si Kath no, kung kaya lahat sila ay X no, pwera na lang kay Taquilla King, Alden Richards mga kasambreros. So siya lang at wala nang iba no, ganon mga kasambreros. So si Soiti lang ang nanalo at mananalo sa puso ni Tisay mga kasambreros no, ni phenomenal box office cinema queen Catherine mga kasambreros. So huwag na nating isama ang mga kumbaga pa ay disqualified na sa competition. So kumbaga pa hindi na sila pwedeng isama sa laban because disqualified na sila no, unanimous technical at saka unanimous decision. Wala na silang pag-asa. Si Mayor Mark walang pag-asa, si DJ mas lalong walang pag-asa, at saka si James mas lalo na si James Reid mga kasambreros. Ito nakakatuwa tong comment dito sa 1 hour ago ni Odessa. Sabi niya kay Ma'am Catherine, she was born in a 5-bedroom house in Cabanatuan. Tapos, all of them were sent in Montessori school. Siblings were able to graduate as a flight attendant, a nurse, a dentist, no? Kasi si Kuya Kevin niya ay dentist, no? Hindi ko lang alam kung tama si Kay pala yung flight attendant, nurse naman si Tin mga kasambreros. So, prior to Catherine's showbiz career, Catherine has attended OB, UST, and Enderun. Very responsible parents.
So yun siya, no. Grabe, no. Kasi si Papa Ted talaga yung ano yung dati at saka si Mama Min, no. Nagtatrabaho dati si Mama Min sa isang insurance company. Tapos nagbebenta rin siya ng mga alahas, no. Talagang very responsible talaga sina Papa Ted at saka si Mama Min, mga kasembreros, sa kanilang mga anak, no. Grabe. So nakakatuwa lang. Sana lahat ng parents ganoon magpalaki, no, kasi si Papa Ted doktor, so masabi natin na hindi naman sila gaanong mahirap talaga, mga kasembreros, no. Kasi professional ang kanilang parents, mga kasembreros. So si Mama Min daw dati, sabi niya doon sa interview niya, ay nung nagtrabaho siya bilang insurance company or financial advisor ng AIA, ay parang nakapag-deal siya, no. So ng $1 million table. So sobrang laki ng kanyang commission. So parang yun yung naging start din ng kanilang tawag dito business, mga kasembreros. So yun po. And then ito, last 2 items natin, mga kasembreros. Ang sabi dito sa mga pictures ni Ma'am Catherine ay sobrang ganda niya, no, nung kabataan niya, mga kasembreros, na mga pictures ito. Sabi ni Michelle Valiente, hindi tayo magtataka, madaming crush kay Catherine Bernardo kasi unang-una matalino, simula elementary and high school, valedictorian, international school, OB Montessori, at hanggang college niya, cum laude, international school sa college Enderun. And also maganda siya. So yun po, mga kasunod. Tama, no, kasi the way she speaks, malalaman mo talaga ang tao kapag matalino. Kasi kapag in-interview, no, kapag nagsasalita, very eloquent, mga kasembreros, no, and tsaka yung mga English vocabulary niya minsan ay malalim, na mapapansin mo talaga, mga kasembreros. And basta, no, very very educated, no, si Ma'am Catherine. So kung kaya match talaga sila ni Sir Alden, mga kasembreros, no. Very articulate at saka magagaling magsalita, mga kasembreros, kahit na English na. So ganun. Natatawa ka dun minsan sa mga isang interview nila na si Sir Alden gumagamit ng manlalim na salita, tapos tapos si Ma'am Catherine naman napapanganga, tapos parang na-inspire siya at saka hinangaan niya si Alden na gumamit siya ng mga salita na na malalim sa English, mga kasubra. Sabi, parang nakalimutan yung sinabi niya, parang interview nila dati sa GMA Pinoy TV ba yun? Parang sa basta yung naka-white sila, mga kasembreros. Tapos yun, nagkukwento sila, tapos yung sa dito, no, parang napatulala si Ma'am Catherine, tapos napatawa kasi yun nga yung pang lalim naman ng word, sabi nga. Sabi nga naman kasi. So match talaga sila, no. Walang kababa, parang sa lahat ng bagay equal sila, mga kasembreros. So when it comes sa family oriented, pagiging mabait, pagiging box office king and queen, no, Takila king and queen, super multimedia star, tapos yung kanilang kaperahan, no, yung kanilang pagiging number 1 endorsers, tapos yung pagiging articulate na mention natin, mga kasembreros. So sobrang sobrang cute lang nila, mga kasembreros, and sobrang kulit, no, ng cast din. So yun po. So sila lang talaga ang bagay at wala nang iba, no, mga kasembreros, mga Cathenatics. And then ito, last item natin, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Ginawang Santa Claus, mga kasembreros, si Kath and Alden. Tapos may wine sila, no. Tapos nagtatawanan, mga kasembreros. Tapos may Christmas tree sa likod. Tapos yung outfits nila ay naka Santa Claus, mga kasembreros. Pero of course, no, ang pinakasikat dapat ay si Jesus Christ, no, hindi si Santa Claus. So yun po, ang cute na ng ginawa ng isang fan dito, no. Pero ito po ay edited lamang, ha, nililinaw lamang po natin, mga kasembreros and mga Cathenatics. Right, so naman sa ating Cathen items, ha. Merry Christmas about isa, no, ubos na ba yung ating mga handa dyan? Handa dyan sa ating Noche Buena. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon na related din po sa Pasko, mga kasembreros. So isang maligaya, isang Christ-centered Christmas sa bawat isa.
Merry Christmas everyone! Para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasembreros. Hindi po ito hugot, pero maganda. Kung kaya pakinggan sana natin ha. Ang title po ay, Alam Ko Ang Pakiramdam. Bakit kaya? Philippians chapter 4 verses 12 through 13. I know how to be abased, no, yung mawalan or magkulang mga kasembreros, and I know how to abound, yung sumusobra naman, no? Or abundant. Everywhere and in all things, Apostle Paul speaking, I have learned both to be full, maging sobra-sobra, and to be hungry, magutom, both to be abound or to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. So napakasikat nito mga kasama, especially yung Philippians 4:13. Malamang ay nabasa na natin, narinig na natin, and memorize na natin itong Philippians 4:13 mga kasimeros na I can do all things through Christ who strengthens me. So wag nating putulin ha na I can do all things tapos period na agad kasi mali na yun mga kasimeros, at saka self-provoking or self-praising na yun mga kasimeros pag sinabi nating I can do all things tapos period na. So wag nating putulin. Dapat I can do all things through Christ who strengthens me. So ibig sabihin, acknowledgement yun ng Diyos natin, si Lord Jesus Christ ang source ng kalakasan natin mga kasembreros. So everything is possible with God, and so with Jesus Christ, His only begotten Son, the Messiah, no? And ngayong Pasko ay dapat na pag sinasabi natin, alam ko ang pakiramdam, so it's either you are empathizing or if you are sympathizing mga kasembreros. So empathy and sympathy mga kasembreros, no, especially sa mga kaibigan natin, sa ating kapatid, asawa, anak, magulang na may karamdaman, for example, may pinagdadaan ng problem or trial. So dapat tayo po ay alam natin dapat ang pakiramdam nila so that maging empathetic tayo, no? Ganun siya mga sis. And one of the good characteristics mga kasama sa isang tao dapat talaga yung empathetic, no? Kasi nga you are putting yourself into one's shoes, especially kapag sila ay may pinagdadaan ng problema. Kung hindi man problema, siguro saya, no? Kasi may mga taong kunwari nanalo siya or naging champion siya or naging honor siya, no? Dapat or nakapasa siya sa board. Ano mang good news diyan mga kasembreros, or nakabili siya ng bagong gamit, bagong damit, bagong ganito. So dapat meron tayong sense of empathy na parang nakikiselebrate, parang masaya ka na masaya sila. Tapos malungkot ka kung malungkot sila. So ganun siya mga kasembreros. Meron kayong one feeling ba, no? Kasi nga one heart mga kasas, kung malungkot ang kapatid mo, malungkot ka rin. Kung masaya ang magulang mo, masaya ka rin, no? Ganun ba? Kasi ganito ha, lalo na sa magulang, sa nanay, kunyari, kung gusto mong maging masaya magulang mo, which is ikinakasiya mo mga kasembreros, so kunwari, bibilan mo siya ng ganito, o tutulungan mo siya sa mga gawaing bahay, kapag inutusan ka, sumusunod ka. So that's one way of making them happy. Now, which is very important sa ating buhay, especially kapag tayo ay mga, kapag tayo ay anak, tapos meron tayong kakayahang tumulong sa ating magulang, may it be house chores, no, yung mga trabaho sa bahay or kung ano man dyan na pwede nating itulong sa ating magulang kapag holiday season, for example, or walang pasok. Tapos kapag tayo naman nagtatrabaho, kapag tayo sumasahod, no, kung kaya natin magbigay sa ating magulang, no, kasi kapag ikaw ay pamilyado na at hindi mo na kaya kasi may responsibilities ka rin, so yun po, no. Pero nonetheless, sa ating pamilya dapat ay nagkakaroon tayo ng ganun ba na hindi yung kapag masaya ang kapatid mo kasi binilhan siya ng ganito, ikaw naman galit na galit. Tapos parang dapat ganun mga kasmeres na na mindset na alam mo dapat yung pakiramdam. So kung halimbawa nagkukulang ka or naghihirap yung kapatid mo o tapos yung kung sino man diyan nakakilala mo, tapos may kakayahan kang tumulong, so tumulong ka, no, because you know the feeling. You know, alam mo yung pakiramdam ng magkukulang ka sa finances, sa relationships, sa social status, no, sa physical issues, sa kalusugan ba dyan. So ganun ba mga kasembreros? So ito yung sasabi ni Apostle Paul na naranasan niya, no, yung magkaroon siya ng physical lackings, no, nagkukulang siya. Alam niya rin ang pakiramdam ng sobra-sobra na meron siya, no, abundant siya mga kasembreros.
Tapos natutunan niya rin na mabusog, no? Natutunan niya rin magutom. So pero sabi niya dito, both to abound and to suffer need, I can do all things through Christ who strengthens me. So grabe, no? Yung bottom line talaga dito ay since he was serving the Lord Jesus Christ with all of his purpose, no? With all of his love, with all of his strength, heart, mind, soul, and pagkatao, mga kasembreros. So yun talaga, parang kasi we know Apostle Paul, no? He's one of the greatest disciples, no, sa New Testament, mga kasembreros. Without Apostle Paul, wala tayong nababasa ngayon ng New Testament, mostly, mga kasembreros, no? Apart from yung ibang mga gospel, mga kasembreros, na sinulat ng ibang disciples. So apart from the gospel, no, na Matthew, Mark, Luke, John, Acts, mga kasembreros, kasi yung Romans, basta 14 or 13 na books sa New Testament, or 1/3 or 1/4 ng New Testament books ay sinulat ni Apostol Pablo, mga kasembreros. So sinasabi niya dito na pag tayo may problema, manalangin tayo, no? Kapag tayo may problema, ay wag pa, alam mo dapat yung pakiramdam, no? So anything, any situation, any season ng ating buhay, any condition, dapat tayo ay alam natin yung pakiramdam ba, no? Let's be empathetic and sympathetic, mga kasembreros. So Paul's testimony in Philippians 4 verses 12 through 13 invites us to reflect on our own lives. Are we finding our contentment and strength in Christ, or are we relying on our circumstances to define our happiness? This passage challenges us to examine where we place our trust and to cultivate a deeper reliance on God's provision and strength. So timeless kasi ang verse nito, especially yung 4:13, timeless ito na lesson ng contentment at saka kalakasan na nagmula sa ating Diyos, mga kasembreros, na si Lord Jesus Christ. So huwag nating yung situation natin nakakapanlupaypay minsan, nakakapagpahina sa atin, parang wala na tayong kalakasan minsan, parang wala na tayong ganang bumangon, parang wala na tayong ganang lumaban, no? Sa mga hamon ng buhay. Pero let's just continue having faith, no? Magtiwala, umasa sa Panginoon natin, kasi ang Diyos natin ay tumutupad sa kanyang pangako, mga kasembreros, if we continually follow and obey His will, mga kasembreros. Philippians 4:12-13 is a powerful passage where the Apostle Paul shares his personal testimony about contentment and strength in Christ. This passage resonates deeply with many Christians as it addresses their universal human experiences of facing both abundance and need. So Paul begins by saying he knows what it is to be in need, and what is to have plenty. So alam niya kung paano magkaroon, alam niya yung feeling, alam niya yung pakiramdam, alam niya yung experience or karanasan kung tayo po ay nagkukulang or kung tayo po ay nagkakaroon ng marami sa buhay. So kumaga pa yung mahirap at mayaman, no, yung salat, mga kasembreros, at payak, mga kasembreros, sa pamumuhay. So kasi hindi mo malalaman ang pakiramdam not unless ikaw yung maka-experience. So, ganun siya, mga kasembreros. Kaya bilib ako sa mga vloggers na talagang pumupunta sa mga lugar na mga may hirap, no, na para makita yung sitwasyon nila, kainin yung mga saging lang, at saka may mga times yung mga Team Looy talaga. May mga times na kahit asin, no, sa gitna ng bundok sila nakatira, kahit asin lang talaga, no, mga kasembreros, wala pa, no. Yung kinakain nila, kamote lang, saging, gabi, mga kasembreros, no, ganun lang, mga kasembreros, no. Sobrang simple at sobrang hirap ng buhay, mga kasembreros. Kung kaya, pag binibigyan sila ng fried chicken, talagang naiiyak sila. Kasi first time daw nila makakain ng ganong kasarap na pagkain, mga kasembreros. Kaya, yung mga audiences, yung mga viewers, mga kasembreros, nagkakaroon din ng compassion, no. It's actually one character or good character na pleasing sa harapan ng Panginoon, yung tayo po ay maging maawain, mga kasembreros. Kasi nga, di ba, kapag tayo maging maawain sa ating kapwa-tao, tayo rin po ay kaawaan ng Panginoon, mga kasembreros. So, sabi pa niya dito, the phrase, I have learned the secret of being content, is particularly striking. Contentment here is not merely about being satisfied with what one has, but it is an active state of being at peace, no? Regardless of its external circumstances. So, ang sasabi ni Apostle Paul dito na pinakasekreto yun talaga ay yung I can do all things through Christ who strengthens me. So, yun yung bottom line dito, mga kasembreros, na
kahit ano pang mangyari, no, magkaroon man ako ng maraming bagay, hindi man ako magkaroon ng maraming bagay or magkaroon man ako ng kahirapan, magkaroon man ako ng matinding scarcity or lackings mga kasembreros, ay ang aking sikreto ay si Lord Jesus Christ. So yun ang gusto niyang i-point out dito mga kasembreros. Na kung saan ay kapag wala ang Jesus, no, wala si Jesus, wala si Jesus Christ sa kanyang buhay, everything is meaningless and everything is being weak mga kasembreros. So walang-wala siya at saka hindi niya magagawa ang mga bagay-bagay without the protection, without the guidance of the Holy Spirit, and without the kung mapapagsama, no, ng accompaniment ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay. And even sa ating buhay mga kasembreros. So sa application natin dapat ganoon, no, alamin natin yung pakiramdam, okay? Bakit nga ba ginagawa na kapatid to? Alamin natin yung pakiramdam, alamin natin yung storya. So kasi not unless hindi mo alam yung storya, hindi mo alam kung gaano kasakit, hindi mo alam kung gaano ka hapdi, gaano kasakit, gaano ka painful, gaano ka sorrowful, gaano ka lungkot, no? Gaano ka yung feeling ba in general, emotions mga kasembreros, hindi ka magkakaroon ng empathetic heart mga kasembreros. So dapat tayo ay ganoon, no? Magkaroon tayo so that hindi lamang tuwing Pasko kundi araw-araw ng ating buhay mga kasembreros. Alright, ang ganda ng verse na ito mga kasembreros. But in the meantime, yun lamang sa ating Word of God, ha? Nawapoy pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and empathetic and sympathetic heart mga kasembreros. Hindi lamang tuwing Pasko, kundi araw-araw nating buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.